and Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:05 na sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga ligtas na yaman para mas mapaunlad pa ng isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong Pilipinas, mayong Western Visayas. Syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marabutan sang amon pagserbisyo. Tingawan nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katuran. Good morning, maayong aga sa inyong tanan. Mga ka-agri, welcome sa Sarman edisyon sang pagpalagad sang programa Usapang Agrikultura. Ano kita ron sang Webes? Hunyo 5, 2025 na kita. Hindi ang labing una sa limatanan ka Webes, mga bulan sang Hunyo 2025. Pinandaan mga ikapo ninyo, tub-tub, alas 6 ang aga. Gikan sa Radyo Pilipinas, ako si JP Herbas. Kag siyempre, kaupod naman sa atong pagpangalagad, ang aton nga kaagri gikan sa DA Western Visayas, si Sir John Candelario. Sir John, good morning. Good morning, Sir JP. Good morning sa aton tanan ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folk. Ginatamiyan man naton nga Regional Executive Director, Director Dennis RRP, kag ang aton duha ka Regional Technical Director for Operations and Extensions, sa aton nga OIC Director si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulations si Director Sardina Bicuello, and the rest sa katapo sa Department of Agriculture Western Visayas. Maayong aga sa aton tanan. Ayun, mayong aga gid sa aton sini nga mga tagpalamati, especially no sa mga taga DA Western Visayas and its attached agencies nga buylogid karaga upod sa aton sini pang adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa kahanginan. Ang aton nga pagpangalagad magluwas nga mabatian sa kahanginan pinagi sa 585 kHz sa inyong radyo. Mabatian man pinagi sa aton official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Partner sa aton sining pagpangalagad, sino ba lang aton mangin bisita sa hindi lamang madugay? Yes, ang aton nga maging bisita ang katapuman sa Philippine Crop Insurance Corporation Regional Field Office 6, ang Insurance Adjuster 1 sa PCIC, si Sir Ronildo Alar nga mangin na resource speaker natin subong naman iyang edisyon sa Usapang Agrikultura. Ayun, subantayan mga biyan ha, sila lamang madugay ang aton sining bisita of the day, si Sir Ronelo Calar, Insurance Adjuster 1 sa Claim Strategies. Lagi hapon sa Philippine Crop Insurance Corporation. Before we start sa ating paghinun-ano kay Sir Ronelo, check na natin partner ang latest update sa nakatsang panahon. Ibalo natin sa Pag-asa Iloilo ang mangin paniyan po sa iyang adlaw sa Webes. Nauman bala natin ang manami sa gihapon nga paniyan po, or shall we expect sa maulano na adlaw sa Webes. Awad man sa pagsugod na sa tig-ululan. 9 minutos makaligal ang taknang alas 5 sa aga.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:10 na sa aga. Sa sining oras, kaupod natin sa linya, we have Sir John Baron sa DOST Pag-asa. Sir John, good morning. Hello sir, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati. Ita sura update naton sa adlaw sang Thursday, June 5, 2025. Kaya sa aton nga latest nga update ang Southwest Monsoon padayong gyapon ang iyang epekto sa may Luzon. While there is aton sa Western Visayas, generally fair weather kada sa mga adlaw pero may mga tsansa sang mga isolated nga mga pagulan pangilat kag balakog. Gabi na sa hapon, kahit sa kagabihon dalay ni isang mga localized thunderstorms. Ang inaton diri sa Western Visayas sa light to moderate southwest to southerly direction nga muni ang magadala sang slight to moderate nga coastal waters. Forecast temperature naton is 27 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw mag-abot lang 5:26 sa aga, mag-atunod din 6:10 karon sa hapon. Ang yaton latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather update. And as always, stay safe out there. Sir John, tomorrow will be a holiday sa bugos nga Pilipinas. Sa mga kultura naton nga may plano nga maglagaw-lagaw, ano bala ang aton sining lauman nga panempo sa digman sa inyong extended weather outlook? Yes sir, bisa aton nga weather outlook to. For tomorrow, partly cloudy to cloudy skies kita. Pero may mga chances, do malakong chances nga magtupa ang aton nga mga ulan, especially sa hapon or sa gabi. And over the weekend, gina forecast naton na possible cloudy skies kita. May chances of rain showers and thunderstorms. Most likely siguro ang enhancement sa southwest monsoon given nga may gina-expect kitang LPA development nga diri sulod sa diri dampi sa may eastern side sang atong nga pungsod. I see. Sir, ang ini nga LPA wala pa man naton matumod kung dako ang tsansa nga maging isa ini ka bagyo. Yes sir, for now, ginalantaw naton na medyo manubo pa ang tsansa nga mag-develop ini sa isa ka bagyo. Pero punta ko na sa pag nalantaw ko sa aton nga mga forecast model. Actually, punta ko na wala ni na akong gina-roll out ang possibility nga mag-develop sa isa ka bagyo kay ginasuggest ang aton nga mga data sa matinero lang siya dira sa may panagatan sa may eastern side sa aton nga pungsod. Balanta naman nga daan sa mga LPA matinero lang sa sa may eastern side ng or should I say sa mga kadagatan kung mga LPA naton stay lang sa kadagatan sometimes nag-develop sa isa ka bagyo. So kung sa ako lang wala ko na ginaroll out ang possibility sir. Ginanantaw naton possible na siya na being LPA magsulod sa par naton diri siya sa may matinero sa may eastern side sa aton nga pungsod. Sa may sa may kadagatan sa may eastern side sa aton nga pungsod ang siyang mag-enhance sa aton nga southwest monsoon. So diri sa aton sa Western Visayas, although medyo unlikely man nga may direktang epekto ning LPA pero puto mo niya na biyang ang southwest monsoon di laban-laban na mapektuhan lang di basta daan may enhancement sa southwest monsoon may gina siya may mga pagulan ginadiri sa aton sa Western Visayas, especially kung affected kita sa southwest monsoon. With that, Sir John, anong aton sining panugyan sa aton nga mga mangruma kag mangisda nga nagapamati subong sa atong pagpalagad sa usapang agrikultura? Yes sir, actually ang advice naton sa aton mga paturan kag pumuluyo nga especially sa aton mga mangingisda kag aton mga mangungumano monitor lang aton nga mga latest weather updates kay subong abi rainy season so medyo manako nang tsansa nga magtupa ang aton ulan especially diri sa Western Visayas. So make sure gid nga may balon kita nga payong kumilaksan kita kag mag-monitor lang gid sa aton nga weather updates daily kay diri sa Pag-asa kada adlaw ta nagapagawa sang weather forecast para at least aware kita aware kita sa kung ano ang mga specific dates ang posible maging maulanon kag especially kung sa mga mangunguma naton para at least ba natunog patayningan taman kung saan kita magpananom kag of course sa mga mangingisda man naton nga
may if ever kung mag-decide nga maglayag diri sa Pag-asa nagapagawa mo kita sa nato ni mga thunderstorm advisory or sometimes mga rainfall advisory naton or heavy rainfall warning naton. So at least kung ang sa areas or sa mga kalagatan nato ang affected or sa mga coastal barangays nato or coastal waters kung affected ng mga thunderstorms gina-issue tama na sa mga mga advisory practice kung if ever yung maglayagan nato mga isda aware man sila in advance nga ang inabiling area ginulan na ang inabiling area may mga thunderstorms na so at least aware sila nga delikado gali pumalaot. Maraming salamat Sir John sa iyong mga oras kag impormasyon for your words and for your words. Maraming salamat kag padayon. Sir, thank you and There you have it, mga latest updates sa lakat sa panahon kitulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:16 na sa aga. Sa sining oras, magkanaton si partner John Candelario. Nag-welcome na natin nga bisita of the day. Sir John, can you reintroduce ang aton sining bisita subong iyang adlaw? I welcome nato ng aton resource person sa Bungaga from PCIC Region 6, ang Insurance Adjuster 1, si Sir Ronilo Calar. Sir Ronilo, good morning sir, and thank you gid sa pag-upod sa aton nga pagpangalagad sa buya nga aga. So, good morning sa aton, Sir JP and Sir Jano, sa aton mga farmers and fisher folks, sa aton mga LGU, sa aton Department of Agriculture, sa mga technician natin na nagapanati subong sa aton programa sa aton agrikultura, mayagayad din nga aga sa aton kanin. Ayun, mangin topik naton subong aga ang strategies and realities of crop insurance adjustment and claims handling sa PCIC. Una kita sir, no? Ano bala ang mga main strategies ng PCIC nga ginagamit agon masigurong epektibo kag efficient nga crop insurance adjustment sa mga kaumahan? So, in terms sa claims strategy, Sir John at Sir JP, madamo kita sa mga ginahimo na pamahagi, para ma-ensure din natin ang effectiveness at efficiency sa ating na claims adjustment. Sa paggamit natin sa technology innovation through smartphone tablet, amugid ina ang priority na ginagamit natin in terms of claims adjustment. Luwas na maka-speed up natin ang claims settlement, accurate and very efficient ini compare sa ating manual na adjustment. Sa subong limitado pa ini aton nga gadget, pero ginatarget sa opisina nga tanan nga mga adjuster naggamit gid sa tablet sa claims adjustment. So isa pa sa pamaagi naton ang pagkandak sa asset adjustment sa isa ka area nga may ara voluminous or damo sa claims. Nagapadala kita sini sa grupo sa mga adjusters para magkandak sa claims adjustment sa sinang area. Kada nga mga grupo, ginamake sure din natin, Sir John at Sir JP, nga naghahalin na sa nagkalain-lain ng mga PEOs, para may harap kita check and balance. Mambay ko isa ini sa mga epektibo natin nga pamaagi sa ating mga adjustment, kay aside na matasid man, assured kita nga nagataiko ang ating paghatag sa loss assessment. Tungod kay damo gani, pwede nila ma-consolidate ang na-collect na data or information sa field para maghatag sa eksakto na mga loss assessment sa claims. Maharaman kita na field monitoring, isa hindi ka collaborative effort na ginhimo natin kaupod sa aton nga partner agencies, ang DARCPC or ang Regional Crop Protection Center kag ang mga partner natin sa DALGUs. Ang objectives sa collaboration para may ara kita harmonization sa mga data damage kag loss assessment sa field. Ang findings natin once nga nakatampat na kita sa report, ginagamit ni natin as basis sa settlement sa mga
Ang isa pa kapamaagi ang mga pagtanggap natin sa GAT or ang General Assessment Team. No? So during sa widespread calamity, no, disease outbreaks and infestation, ang team natin nga ginakumpos ang ating regional manager, chief of division, PO heads kag mga adjusters na nagatanggap in isang loss assessment sa field. Kag ang findings or ang report nila mga sa field, ginagamit naman natin sa paghatag sa settlement sa claims na. So sa siling mga pamaagi, no, mga kagig surgeon at surgery na na-ensure din natin na effective at efficient na claims adjustment. Ayun, so madamo-damo gali siyang pamaagi no para masigurado ang effectiveness and efficiency sa crop insurance adjustment sa tagsa kapil. Sir John? Yes, you mentioned kanina ang Regional Crop Protection Center. Sir, paano naman kinalain, kung anong kinalain sa adjustment process naman niya depende sa crop o kung calamity involved, especially na nagkatasumbong sa cropping season, and this is the best time no na matagaan na natin sa pila ka mga advice ng ating mga farmers dito sa Western Visayas. So, marami gina ng mga so dyan. Sa ato naman yung adjustment sa our claims process, may ara kita dinusunod ng guidelines sa kada insurance commodity kag depende ina sa pagtuga sa kahalitan. Tungkol lang tayo nga ginaramdaman sa aton yung mga farmers kag mga fisher folks na kung naka-experience sila sa kasamaran na tuga sa natural na kalamidad, kapahigos ng baha, bagyo, kag tag-ilimit, o kung ang pag-ipok bala to sa buta no, sa negros na na-experience natin, mga pamistik kag masakit, no? Ang una din nila na umuon ang pagpaibando sa ila kapordilan, o kung ang pagpay sa notice of loss sa atong opisina, sa regional office, sa atong mga PEO offices sa tansa-tansa sa probinsya, pag-upon sa mga partner natin sa mga DALGUs sa tansa nila Pangadanuan. So, i-highlight ko lang ining aton na guidelines sa Rice and Corn ng Certificate Surgeon. May arating tabuha ka regimentaryo no? Sa pag-file sa notice of loss na dapat tandaan sa aton mga partners. No? Ang una, kung ang damage dulot sa bagyo kag baha, no? So take note, bagyo kag baha, kung ang kasamaran na sobra na sa 10% no? Sa area at kung sa yield na sa atong farmer, i-report ni farmer ang PDS halin sa pagtatabo sa bagyo o kung baha. So take note, ang PDS halin sa pagtatabo. Pwede pa natin ma-report ang damage basta hindi lamang sobra ng PDS halin sa pagtatabo. Kaya naman, para may time pa kita na mag-observa sa mga damages na hindi gilawin mag-report kita kaya kung kisa ang tanong or ang kasamaran may ara pang recovery kung kisa na sa parts ng aton mga tananon. So ang ikadua, Sir John at Sir DP, ang kung ang kasamaran dulot sa malawig na tag-iinit, istik at masakit, no? Kung ang kasamaran na sobraman sa 10%, pwede na na-report ni farmer ang kaperdihan hindi magmubo sa bagdidiyas bago ang takna o schedule sa pag-ani. So, gina-remind ko lang sa atin ng mga farmers na sa damage na dulot sa istik tag-ilinit, no? Kung may ara na sila na obserbaran na mga damages sa ilang kalamnan, no? Especially kung sa drought ara na ang presence or may ara nakitaan symptoms ng drought, no? Pwede na ina-report as early as possible para maka-assist or maka-action nila yun ang atong opisina para i-assist ang may kabok na kasamaran sa ilang sa ilang talangan. No? Pero no, clarify lang natin, ang bagyo kag baha must not be more than 20 days. Pero ang infestation, ang drought, must not be less than 20 days.
Yes, halin less than 20 days halin sa schedule sa before sa schedule sa pag-ani, no. I see. So dapat ma-report na sila kay para ma-abtan ko natin na standing track ang talamnan, no. I see. Sir, with this, no, anong mga typical na mga challenges ngayon yung sinyang ginatubang sa tionsang field assessment, especially sa mga remote o kung mga disaster-affected areas? So, isa din nakadako na ihangkat sa aton bilang adjuster ang mga amon sina na sitwasyon sa field, no, Sir John kag Sir JP. Pero as long as hindi ma-compromise ang safety kag health sa aton adjusters ta. So, ang magiging ang challenge ang safety naton kag ang health during the conduct of the adjustment sa field. So, we are committed to serve para mahatagan kid kag makalabot sa aton mga farmers kag so folks ang serbisyo nga ginahatag ni government pinaagi sa programa ni PCIC, no, bisan malayo pa na ang mga areas, no, labuton din natin. So sa mga areas naman nga may ara calamity or may ara apektado sa disasters, may ara na kita nga mga plans kag strategies sila, no, para mahatagan sa madasig na actions mga farmer nga nasamaran. So kaysa sila ang sitwasyon, Sir John kag Sir JP, no, mas lalo nila kita nga kinakinahanglan. So diri masulod ang atong nagat, no, Sir John kag Sir JP. Kung may ara na general knowledge sa effects ng disaster o kung kalamidad, kag kung may ara ng report sa other agency, pwede na ina natin mabasihan para makakam up kita sa loss assessment sa halagbitan ng mga kasamaran, no? Sir Ron, panghangkat man bala sa inyo ang numero siyang staff o kung personnel nga kadto sa field, kay considering ati kung kaisa kung may mga hitabo, no, may bagyo or drought, no, malapnago ng epekto sinisya atong rehiyon. That's why Sir JP na ang aton ginagamit kay simple kung maghanday kita ng widespread calamity, ang aton ang numbers sa aton na personnel nga nagakadto sa field, so limitado ina siya, no? So ang ano na siya ang bisihan natin sa paghatag sa assessment sa field na para ma-settle natin sa mas madasig na ang damage sa aton na mga farmers sa tiyon sa amoy na mga sitwasyon, no? Sir John? Yes, paano naman natin ginapasiguro, sir, ang fairness kag consistency naman niya when we validate o kung nag-recommend kita sa pila ka mga claims, especially if nag-deal kita, no, sa pila ka mga farmers o kung sa mga multiple farmers in one location. So, sa number ko naman kagina, Sir John, no, ang strategies natin na ginahimo katulad sa assault adjustment, may mga field monitoring man kita kag ang pagtanda sa mga paagi na natin na ginahimo para siguro no, ang consistent pagpatas natin na adjustment sa field, no. Kagdagan ko pa ang aton mga adjuster during assault, halin ina siya sa lain ng mga PEOs or gina-rotation natin ang mga assignments sa aton adjuster, no, kay para malikawan ang mga biases and over familiarity sa mga adjuster sa area, no. Kaya gusto ko man i-iterate ang yung mention na RM, no, na ang process kag computation sa claims wala na sa human intervention, no. The only thing na ginagawa natin ng mga adjuster ang mag-collect sa data base sa declaration ng farmer kag base man sa actual na field situation, no. Ina nga data ginasulod natin sa PABS or sa aton system, no. Kag si PABS na yan ang nag-process kag nag-compute sa claims, no. So ang resulta kung may ara gamay nga bayad kag sa aming mga denials, so si PABS na yan ang nag-determine, no, base sa data nga ginsulod natin during adjustment kag
sa records na ara na sa time nga nag-insured sa farmers. So ayun ha, mere collection of necessary data lang ang gina-perform noon dahil Sir Ronello. As to computation, system na nila mismo ang nag-automatic compute kung pila mabaton sa aton sini nga mga apektado nga mga mamumuba. Sir, mahimo mo bala ma-share sa aton isa ka sitwasyon kung sa dilang inyong nga team kinahanglan nga mag-adjust sang madasig bangod man sa unexpected nga field condition o kung overlapping nga mga disaster? So, sa masami, Sir JP, no, ano gid na ang mga sitwasyon nga na-experience natin in terms of claims, no? Kapin pagid kon sunod-sunod kit ang mga calamity nga nag-alapod sa aton, mga bagyo nga na, no? Kag si farmers, no, kuda isa multiple man ang ginapayang MEL, no? So, kinahanglan gina nato niya ang aksyonan. So, sa aton nga end, may ara na kita sila ng mga strategies para hindi maging komplikado ang aton mga settlements, no? So, gina-segregate man natin ang mga claims per town, no? Para mas masang damage sa mga farmers sa isa ka area. So, ang strategy na natin, no? Gina-treat na natin na isa lang ka settlement, no? O kung isa lang ka claims ang ginapal nga ni farmers, kapin pagid kung ang damages hindi man naglayo, no? Aton man lang na concern ano ang overall na status ng crop at time of visit, no? Kag kung ano ang peril nga naghalit sa dako. Kag during sa field adjustment, gina-educate na natin ang mga farmers sa tama kag timely nga reporting sa ML. Just like sa ginhambang ko kaina, na ang notice of loss or notice of filing sa plant of typhoon, 20 dias ina siya halin sa pagkatabo, no? Ang kasamaran, kung may mga time nga may ara na bagyo magsulod, tatlo ka bilog sa sulod sa 20 ka adlaw, no? Pwede ina natin ma-report sa ikatatlo ka bagyo, no? Kaya sulod pa man ang 20 dias. That's why gina-continue din natin ang atong info campaign sa sina nga concern para maintindihan din ni farmers ang process ka guidelines sa tama nga pag-file sa email para hindi mo masayang ang ila nga time kag simple kwarta nga ginagasto na sa tiwan sa pag-file sa multiple nga email. Kag para mabuligan man ang office para makasave sa labor cost nga ginaspend natin during sa process kag adjustment sa claims. If ever gid ma'am nga may multiple nga mga typhoons yung mga sulod, the last typhoon ang basihan sir no sa pag-determine sang more than or not more than 20 days nga reckoning period. So basta sulod sa SOGP sa 20 days na nga reglementary rules natin. So pwede gid ina siya kay kumbaga sa nambal ko kayo na gina-obserbaran ka naman ang calamity or ang mga damages na nagtabo para may ara kita na basis kit sa panghatag or pag-report sa aton ng mga kasamaran. Sir John? Yes, speaking of LGU naman yun, sir, ano ka-importante ang coordination naman natin sa aton mga local government units, field offices, ukuniban pagid ng mga local stakeholders, especially sa aton adjustment process dito sa Western Visayas. So, importante din na sa exam, no? Ang coordination natin sa aton Department of Agriculture, sa LGUs, kag aton nga mga stakeholders, no? Dako gid ina abulig sa pagpadasig sa ginakandak naton nga adjustment sa field, no? Sila nga ang nag-inform pag nag-aware sa ating farmers sa time na may schedule kita na claims adjustment. Kung kisa, ga-sister pa ni sila sa ating mga adjuster sa tiyon sa field validation. Kag-even sa ating underwriting, Sir John, bako gili nga factor ang ating linkages kag mga partnership, no?
sinani ang reason kung nga mandamo kita sa mga na-insured na farmers kag mataas ang aton production in terms of insurance. That's why nga dako gid ang aton pasalamat sa ila suporta kag bulig sa programa ni PCIC. Oras sa Radyo Pilipinas, it's 5:35 in the morning. Mag-atay lang kita sa malipot nga panundong sa atong nga pagmanumbalit duga nga mapamangkot na atong ipagalapot sa atong resource speakers mga daw si Sir Ronelo Calar pagkatapos lamang sa pila kapahanundong. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryoso binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaluin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nalupugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, di tapetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapaso at makakapaso ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Ang sumitsik ay pang-bam-bam, ang sumipol ay pang-bum-bam. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw na, Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Putulin mo na yung puno sa harap ng bahay para makita yung magandang bahay natin. Ang puno nagpapaganda sa bahay. Yung bahay nga natin galing sa puno, di ba? Sa bawat isang puno na napuputol din ang ating pinagkukunan ng oxygen. Di po ba sa puno nang gagaling ang prutas? Ang puno ay buhay. Lahat ng may buhay sa daigdig ay kaugnay sa buhay ng tao.
Isipin mong mabuti bago ka puputol ng puno. Sana magtanim tayo ng puno para may puno pa paglaki ko, Lola. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng programang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:40 na sa aga. Sige po na pamatika mo sa pagpangalagad sa programa Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas. Publiko. Radyo Pilipinas. Sige po, kaupod naton sa atong pagpangalagad sa bunga aga ang atong partner gikan sa DA Western Visayas, Sir John Candelario, and our resource speaker of the day, si Sir Ronelo Calar. Sir Ron, liwat sir, no, sa dugan nato nga pamangkot, ano nga mga tools, forms, and digital systems ang inyong ginagamit sa pagdokumento kag pagproseso sa claims assessment kag paano ini naga-evolve o kung nagabago samtang nagadugay? No, sir, it seems naka-turn off ang imo sining microphone. Okay, so Yes, sir. briefly, no? So, tungod siguro sa kadambuan sa record na kinahanglan nga i-maintain ni PCIC, Sir JP, no? Kag hindi na ini makaya sa manual gyapon nga sistema. That's why nga nag-evolve ni ato nga PCIC, Automated Business System or PABS. No? So, dali nyo natin gina-keep safe ang tanong nga record ni farmer sa time na siya ang nagpa-insured, no? Kag kung may-ara naman siya na claims, ang mga data na din-gather natin sa field, ang mga processes, no, doon natin ginasulod, no, para sa pag-process, pag-compute sa ilang claims. So, that's why nga dinare-iterate natin nga ang ating claims pag-process sa ilang claims kag ang computation wala ini sa human intervention kay ara na ini sa system ng PABS, no? Thank you, Sir Ron. Sir John? From your experience, sir, ano ang mga key improvements ang pwede pagid naton nga pabaskugong, especially sa aton nga accuracy, no, kag speed ang kada segundo sa aton nga claims nga ginahandle sa PCIC. So ano na ang purpose sa mga innovation na ato nga ginahimo, no? Kag mga inisyatibo sa adjustment, Sir John. Integrate na inadira ang mga preventive measures natin na para hindi maging bias kag ma-ensure natin ang neutral na claims adjustment. Kapareho sa aton nga smartphone tablet adjustment, no? Kinahanglan gid nga picturean o mga tagig si adjuster sa mga proof na nakakapto siya sa kalamnan para ma-check natin kung ang damage sa iya na gina-assess is tama sa iya na ginkuhaan sa picture, no? Kag if ma-PPR man ang isa ka farm o ginatawag natin nga georeferencing, connected na ina sa atong tablet adjustment, no? Nga pwede natin matrace kung tama gid man ang ginpa-insure ni farmer nga talamnan sa oras na siya ang nagpa-insure, no? Ano inong ginatawag natin nga contract method, no? Kaya may ara man kita nga adjuster evaluation, Sir John, no? Ang ginahimo. Nagpanayo kita na sa feedback sa performance ng aton mga adjuster sa aton nga mga partners para ma-ensure ang check and balance ang aton nga claims and settlement, no? Sir Ron, knowing ang imo sini nga trabaho, direkta nag-apekto sa recovery kag palangbuyan sa aton sini nga mga manguma, ano ang nag-motivate sa imo personally, no, sa imong papel bilang isa ka insurance adjuster? Yes, sir. So, ano na motivate sa atin, so JP, sa role nato bilang adjuster, ano ang makabulig sa aton farmers kag mga fisher crops na makabangon sa tiyon sa
sila ang manita, no? Kag makahatagan sa madasig, no? Kag eksakto nga bayad ang aton mga farmers nga nalita, no? Kag isa man ini ka opportunity nga mapakatyan natin sa mga farmers ang bulig sa aton nga government paagi sa programa ni PCIC, no? Sir Ron, before we end, no, may mga luyag ka pala pasalamatan, pambiyawon, o kung mga reminders sa aton sining mangunguma nga kliyente sa inyo sining opisina. So, bago kita mag-end, Sir Jan, kag Sir Jerry, no, nagpasalamat kami sa opportunity nga ginhatag sa aton na programa na usapang agrikultura kag sa aton na regional executive director kay Sir Jonas Artia sa always na pag-support sa programa sa PCIC, no? Si Vice Sir James, no? Madamo din salamat sa mga opportunity kag sa bulig sa programa sa PCIC. Alright, and lastly, ang imo sir nga closing statement kag mensahe naman para sa aton nga mga mangunguma. So, ang mapanagyan ko lang sa aton ng mga farmers kag mga officer folks na nga magpalayon lang dito ka sa pagpa-insured, no, sa ilang sa aton ng mga kalamnan kag mga kasapatan, no, para matagdan sa kasiguraduhan ang aton ng mga pangabian, no. Sundon lang natin ang nakatalana ng guidelines para malitawan ang mga delays o mga denial, especially sa aton ng mga claims. Kag sa dugang mga palamangkutano, no, pwede din natin bisitahon ang aton nga bagong opisina, ang aton PCIC Regional Office, no, nga nandang sa PCIC Building, no, Barangay Danau City, City proper, no, Iloilo City. Kung magtawag sa aton hotline number nga 0938-621-6180. So, madamo din salamat, Sir Jan, kag Sir JP. Ayun, so follow the guidelines para madasig kita nga magkakuha sa atong nga claims sa Philippine Crop Insurance Corporation. Sir Ron, for your time information and hatag sa Radyo Pilipinas and for joining us today with a lot of information you can share, madamo nga salamat kag padayon. There you have it, mga biyan, si Sir Ronelo Calar, ang aton nga insurance adjuster coming from Philippine Crop Insurance Corporation sa pagdulong sa aton sa pila ka mga importante nga impormasyon angot sila nga ginapatuman nga masatihiya kag realidad sa crop insurance adjustment kag claims handling sa PCIC. Sa mga excited partners, aton sini nga mga episode for the next week. Ano bala ang mga laumban naton nga mangin bisita? May araw na bala kita nakalinyada nga mga guests for the second week of the month of June. Yes, Sir JP, naka-line up na ang aton nga mangin bisita for the next week. Mangin kaupod naton katapo naman niya sa National Irrigation Administration Regional Field Office 6. On the first day, mangin kaupod natin ang regional manager sa NIA, and on Tuesday up until sa last day sa masunod na semana, ang pila naman niya ka mga chiefs ang nagaling tayo niya section o kung unit sa NIA 6. So ayun from Philippine Crop Insurance Corporation to another attached agency sang DA Western Visayas, the National Irrigation Administration o NIA, ang manging kaupod naton sa masunod iya nga siman. Uman ang makabuluhan naman kung angin mabinungahon mga hinul-anon para sa pagpasanyog siyang agrikultura sa pungso ang aton nga bantayan sa masunod nga siman. Mga dugang kitang announcement, Sir John, so far, subong iyang simana. Ato nga dugang mga DA updates nga kita na post sa JP sa aton nga official na aton nga Facebook page ng Department of Agriculture Western Visayas, aton nga Philippine Rural Development Project, ang aton nga PRDP Regional Project Coordination Office 6 ang component nag-conduct naman niya sa June 2
to 4, 2025. Agad nga pabaskugon ang pila natin kay mga farmers and fisher folk, cooperatives, kay mga associations, o kung natin mga FCAs sa marketing expertise, kalakip ang integrated branding, communication, kag selling skills enhancement diri sa Iloilo City. Ang ining tatlo kadlaw nga activity ang nag-equip sa aton ng mga FCAs sa pila ka mga importante ng mga ihibalo agad nga i-establish siya ang pag-identify sa ilang mga produkto kag makatukod sa brand personality nga makabuligid sa ilang pagposisyon sa pila ka mga commodity sa merkado kag ihanason pagid ang aton mga participants may kaktanan sa communication kag selling skills nga importante gid sa pagtukod sa pila ka mga networks across the market diri sa aton sa Western Visayas. Samtang sa ibang pangabalita, 50 ka-organic farmer practitioners sa Western Visayas na nagpasakop sa evaluation ng Organic Agriculture Level Project Proposal para sa fiscal year 2027 para mapa-enhance pagid ang ilang practices kag innovation. Si Director Sarina Coelho, ang Regional Technical Director for Research and Regulation at the same time Organic Agriculture Program Focal Person, ang naghatag emphasis o sa kaimportansya sa pag-nurture sa OA practicing farms. Sa kaya Director Coelho, ang organic practitioners should consider sa kalidad sa ilang produce parallel sa pagpadamo sa kantidad sa ilang produksyon kag market access. Innovation kag proper implementation sa Director shall pave the way sa organic agriculture. Ginalauman man nga ang mga farmer representatives gikan sa Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng AMIA from provinces of Aklan, Capiz, Antique, Guimaras kag Iloilo ang mag-contribute sa valuable inputs sa sini nga duha kadlaw nga aktibidad. Farmer cluster associations across Western Visayas ang nagpasakop sa enterprise development training kag business planning nga gina-conduct naman niya sa Agribusiness Marketing Assistance Division sa Department of Agriculture Western Visayas sa June 3 up until June 5 sa Iloilo City. Ang ining kahibutan ang nagapabaskugid sa aton nga mga FCAs kag sa aton mga cluster association. May kantanan sa business capacity sa pila ka mga agricultural groups pinaagi sa pag-equip sa ilang mga representatives sa nagakaigo nga information skills essential para sa enterprise development kag strategic money business planning. Ang ining activity ang cover man ang pila ka mga key components sa enterprise development lakip ang problem and objective analysis, business model canvas kag ang aton nga SWOT analysis. Ang mga participants ang naka-learn man kung paano i-preparar ang pila ka mga enterprise proposals, design work plans, kag sustainability and risk management projections, pinaagi sa hands-on guidance gikan sa AMAD personnel. Pila ka mga participants ang nakatuon sa pila ka mga relevant inputs kag recommendations nga makabuligid nga makatukod sa pila ka mga business plans nga magaserbe as a roadmap para sa paglabot sa pilang gila ka mga handog. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:53 sa aga. Siban pa natin nga balita, sa handong nga mapasanog ba ang financial literacy kay decision-making capability sa mga local farmers, ang Department of Agriculture Western Visayas sang sining karon lang ang naghiwat sa comprehensive financial management workshop para sa mga 45 ka miyembro sa Farmers Association sa probinsya sa Capiz. Ang mayor ng katiuan sa sining workshop amo ang ma-equip ang mga participants sa mga essential knowledge kag skills nga kinahanglanon para sa epektibo nga pagdumala sa personal kag organizational finances. The program encompass interactive discussions nga nakafocus sa critical themes kangay sa budgeting, saving, kag strategic financial planning, all specifically tailored para ma-address ang distinctive challenges kag mga oportunidad sa agricultural sector. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:54 sa aga. Gina-congratulate naton si Secretary Francisco
Chu Laurel Jr. no sa iya siniliwat nga pagpabilin o bilang ating likom sang Department of Agriculture. We look forward that under the continuous leadership ni Secretary Laurel dugang pagiging programa para sa pagpasanyog sang agrikultura kag panangisdaan sang pungsod Pilipinas ang mapatuman si daluman sang pamunuan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:55 na sa aga. Gustong taman nga magpalawig pa kay maghatag sang dugang impormasyon sa dusay wala nakita sang oras nga nabilin sa aton sining pagpangalaga. Kagilamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Webes, Hunyo 5, 2025. Madamog nga salamat sa tanang nga nagupod sa aton nga pagpangalagad sa mga adlaw sang Webes, sa tanang nga nagupod sa aton nga edisyon si Sir Ronelo Robeliano Calar, ang aton nga bisita of the day, kag sa inyo nga nagpamati ka nagaupod sa aton nga pagpangalagad on air and online, madamo gid nga salamat. Gikan sa Radyo Pilipinas, ako si JP Hapas. Gikan sa Department of Agriculture Western Visayas, ako si John Candelario. Kaupo ng amon mga katuwang technical Alan Defante sa studio, kag John Magallanes sa transmitter. Madamo gid nga salamat, kag maayong aga, Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulat pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo